Kamusta tayo lahat? Nagpapasalamat ako kay Almighty Father dahil mahaba yung pasensya niya sa akin. Hindi niya ako pinapabayaan. Tsaka yung pagmamahal niya, hindi nagbabago kahit kailan. At nagpapasalamat din ako kay Jesus Christ. Dahil patient din siya sa akin. Tinuturuan nila ako kung ano ang mga babasahin ko. Dahil hindi ko man alam kung anong ibig sabihin ng nakalagay dito sa Bible. So binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi ako nagtatayo ng reliyon, kulto, denominasyon. Binabasahan ko kayo ng Bible. At wala akong hinihingi sa inyong kapalit. Malalaman mo na ang isang tao o organisasyon o ang isang korporasyon o isang group of people ay mga nagpapanggap lang kung naghihingi sa inyo ng pera, kung naghihingi sa inyo ng kung ano man. Wala akong hinihingi sa inyo. Binabasahan ko kayo ng Bible. Hindi ako kumikita dito sa YouTube. At may prerogative kayo to read the Bible on your own. Mas matutuwa si Almighty Father pag binasa ninyo ang Bible ng sarili ninyo at lalapit tayo kay Almighty Father para maintindihan natin ang kanyang salita. Kasi alam ko na may mga nagtataka sa inyo bakit ngayon nyo lang nadidinig, no? Pag nagbabasa tayo ng Bible, ngayon nyo lang nadidinig yung explanation. Sa inyo, ngayon nyo lang nadinig. Pero dati pa to, noon pa ito. Sa inyo lang bago. Sa ibang mga tao, kahit noon una pa, hindi na to bago sa kanila. At kung meron kayong mga worries kung ano yung binabasa natin, kayo mismo magbasa ng Bible. Kung natatakot kayo sa mga sinasabi ko, kayo mismo magbasa ng Bible. Tingnan ninyo kung anong nakasulat. Dahil kung takot kayo sa binabasa natin na Bible, kasi iba ang binabasa ko na Bible. Yung Bible na binabasa ko ay nasa Old Testament. Pero pare-pareho tayo ng Bible. Kung ano man ang version na binabasa ninyo, meron din ako dito. Ngayon, may mga tao minsan na nagagalit na hindi naman ganun si Almighty Father. Hindi naman nagagalit si Almighty Father. Ganun, di ba? Bakit? Baka sabihin nyo, bakit ko kayo tinatakot? Hindi ko kayo tinatakot. Kasi, binabasa ko lang yung nandito sa Bible. Tagabasa lang ako ng Bible. Kaya kung nagagalit kayo sa akin, no? Pero nanonood pa rin kayo kahit nagagalit kayo sa akin. Kahit hindi kayo agree sa mga sinasabi ko, nanonood pa rin kayo. Bakit? Tanongin nyo nga yung sarili nyo, bakit? Kung hindi kayo gustong panoorin yung ako, bakit pa rin kayo nanonood? Kung may tanong kayo, no, pwede na yun naman ako i-email. Dali-dali ko lang. Madali lang
i-message, di ba? Kasi nasanay na ang mga tao na kung ano ang maganda sa kanilang pandinig, yun lang ang gusto nilang madinig. Ayaw nating malaman yung mga repercussions, mga kasalanan natin. Kasi gusto natin manatiling bulag. Ayoko manatiling bulag. Gusto kong malaman yung totoo. Gusto kong malaman kung ano ang plano ni Almighty Father. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko lahat malaman ang tungkol sa Kanya. Yung katotohanan. Hindi yung sugarcoat ng mga tao. Yung kung ano si Jesus, kung ano si Almighty Father, kung sino sila. At nung mabasa ko ang Bible ng sarili ko, nalaman ko na sobrang napakabait ni Almighty Father. Noon alam ko mahal tayo ni Almighty Father. Pero nung nagbasa na ako ng nito lang, no, mga ilang years na, mga 5 years ago, saka ko na lamang napakabait ni Almighty Father. Hindi lang siya mabait, kundi sobrang bait, sobrang mapagmahal. May nababasa tayo tungkol sa mga warning. Nakakatakot. Kasi warning nga sa atin. Dahil Diyos siya, holy siya, mapagmahal siya, pero nagagalit din siya. Dahil galit siya sa kasalanan. Ngayon kung hindi niyo matanggap yun, wala akong magagawa. Ibig sabihin, hindi niyo tanggap si Almighty Father. Hindi niyo matanggap na yung kasalanan, may kaparusahan yun. Baka sabihin niyo, wala naman akong ginagawang kasalanan, nagtatrabaho lang ako, nagbebenta lang ako ng kung ano-ano. Pag nagsisinungaling ka sa mga kliyente mo, sa customer mo, minamanipulate mo sila, no? Inaabuso mo sila, kasalanan na yon. Kasi kaya mo sila minamanipulate para may makuha ka sa kanila. So form yon ng harlotry. In exchange of something, form of harlotry yon, but in another level, no? Hindi tungkol sa copulation, but tungkol sa money. Yun ang primary motive mo, kaya ka magsisinungaling or magmamanipula ng tao. Kasi gusto mo makakuha ng incentive, ng reward sa kumpanya, o ano man. So, manipulation yon, panloloko rin yon. At kasalanan din yon. Kasi gusto mong abusuhin yung tao, ng isa ka, gusto mong manglamang ng kapwa-tao. At kung nagsasalita ka ng masasama na wala ka namang basehan tungkol sa tao, masama din yon. Ayaw ni Almighty Father nun. Dahil si Almighty Father, gusto niya ng justice, hustisya, and peace. Ano nga ulit yun? Justice, peace, and nalimutan ko isa. Tsaka mercy, no? Awa. Justice, peace, and mercy. Kaya yung mga binabasa ko dito na nasa Bible, kakaiba sa pandinig ninyo. Kasi baka hindi kayo nagbabasa ng Old Testament. Magbasa kayo ng Old Testament. Kasi kung hindi niyo matanggap yung sinasabi ko, hindi niyo matatanggap si Almighty Father. Dahil ang binabasa ko, salita ni Almighty Father, binigay niya sa kanya mga prophets. Kaya nga, di ba nakalagay dito sa 2 Timothy
chapter 4, verse 3 to 4. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. So pag nagagalit kayo, according to your own desires lang ang gusto nyong madinig. Ayaw nyong sound doctrine. Because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers. Dahil nga nangangati ang kanilang mga tenga, gusto lang nilang madinig yung mga bagay na magaganda. Kaya kukuha kayo sila ng teacher or magtuturo sa kanila. And they will turn their ears away from the truth and be turned aside to fables. Ang gagawin ngayon nila, hindi sila makikinig sa katotohanan, kundi ikokondena nila ang katotohanan, aayawan nila ang katotohanan, at ang mangyayari ngayon, ang gusto nila ngayon ay fables. Ano ba yung fables? Yung fables, hindi yung totoo. Kwento lang yon ng legend or kung na-pass down from generation to generation. Itong Bible, may basis ito. Salita ito ng Diyos, hindi ito nag-iiba, hindi ito nare-revised. Yung meaning ng Bible na sinasabi ni Almighty Father dito, dahil ito ay protektado ni Almighty Father. Ano ba ang fable? A fable is a literary genre defined as a succinct fictional story in prose or verse that features animals, legendary creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature that are anthropomorphized and that illustrates or leads to a particular moral lesson, which may at the end be added explicitly as a concise maxim or saying. Ano ba ang example ng fable? Na, alam ba, sige gawin mo ang gusto mong gawin basta alam mong wala kang tinatapakang tao. Gawin mo ang gusto mong gawin basta alam mong hindi ka nakakasakit ng tao. Fable yon. Yon na isang maxim or saying. Hindi yun biblical. Hindi mo pwedeng gawin ang gusto mong gawin dahil hindi ka nakakasakit ng tao. Hindi mo nga nasasaktan ng tao, pero si Almighty Father, nasasaktan natin. Yung pinaka-importante sa buhay natin, si Almighty Father, sinasaktan natin. Pag sinusunod natin, yung sarili natin, yung laman natin. Kasi wala kang saktang tao, okay lang yan. Gawin mo yan. Pero si Almighty Father, kung nasasaktan siya sa ginagawa natin, nagiging rebelde tayo. Na hindi naayon sa law ni Almighty Father or sa tinuturo sa atin ni Almighty Father at saka ni Jesus. Sila ang nasasaktan natin, si Jesus at saka si Almighty Father. Kaya ang gagawin ko, magbabasa ako ng Bible sa ayaw nyo at sa gusto ninyo. Pwede naman kayo hindi manood. Ha? Pwede kayong hindi manood. Hindi ko kayo pinipilit manood. Hindi ko kayo pinipilit makinig. Ginagawa ko to dahil mahal ko ang tatay ko. Gusto kong sa tatay ko, kay Almighty Father. Hindi ko gusto ng validation ng tao. Ang gusto ko validation ng tatay ko. Yung Almighty Father, mas importante siya sa lahat. Kaya sinasabi ko lahat ng kahit alam kong may masasaktan na tao, bakit? Or masasaktan na isang organisasyon o isang mga grupo ng people, bakit? Si Almighty Father, mas masasaktan siya pag hindi natin sinasabi yung totoo sa mga tao. Mas si Almighty Father, ayokong masaktan siya, ayoko siyang malungkot. Maraming beses na nating pinalungkot yung tatay natin, na nagbibigay sa atin ng blessings, na nagbibigay sa atin ng buhay, lagi natin pinapalungkot. Kaya lagi-lagi rin tayong humingi ng tawad sa tatay natin, tsaka kay Jesus Christ, para mapatawad tayo, maging malinis tayo lagi.
Napasaya mo nga yung isang grupo, hindi mo nga sila nasaktan. Pero si Almighty Father, kaya nga wala akong pinapromote na religion dito, or denominasyon, organisasyon, o grupo. Dahil lahat tayo nagkasala. Huwag nating isisi sa isang reliyon, isisi sa isang denominasyon, isisi sa isang grupo ng mga tao, sa mga rebelde, sa government. Huwag natin isisi tayo mismo ang may kasalanan na akuin natin na tayo yun. Example, no? May mga bata pa ako, may mga group of followers of Christ, they call themselves as Christians, no? Siyempre, pag Christian ka, kay Christ ka. Ngayon, yung mga Christians na yun, ibang mga Christians na yun, itinuturo nila na ang beast daw ay isang malaking relihiyon. Mali yun. O tinan mo, hindi ako pumapanig sa kahit na sino. Naiintindihan niyo? Kahit sinasabi na Christian sila, ako Christian ako, hindi ako pumapanig sa kanila pag sinasabi ng mga ng ibang mga Kristiyano na ang darating na the beast ay isang malaking relihiyon. Hindi naman yun ang the beast eh. Hindi yun ang the beast. Yung beast, isa siyang organisasyon sa buong mundo. Sakop niya yung buong mundo. Hindi lang relihiyon ang sakop niya. Buong mundo. Kasi yung mga ibang group of Christians, ang ituturo nila, yung isang relihiyon, yun ang the beast. Hindi yun. Buong mundo ang beast. Yung organisasyon na may hawak ng buong mundo. Hindi lang ng isang relihiyon. Buong mundo ang hawak niya. Nung time ba nang nagkaroon kayo ng sakit? Nung time ba na 2 years ago? Sino ba ang nag-utos sa inyo? Na magpalagay ng gamot sa katawan ninyo? Yung may power na mag-utos, na magturo, na iningganyo kayo. Sino yon? Hindi naman yung relihiyon ang nagturo sa inyo, nag-push sa inyo na magpalagay ng gamot sa katawan, di ba? Kaya hindi yon, okay? Kaya wala akong pinapanigan na relihiyon, kahit sino tamaan. At saka, ang ayaw ko rin sa mga nagsasabi na Christian sila, naghingi sila ng tithes. Ha? O, tingnan nyo, lahat ayaw ko. Lahat damay. Kasi lahat tayo makasalanan. Lahat may pagkakamali. Kaya ang ginagawa ko, Lord, gusto kong maging tama. Ayokong maligaw. Ang ginagawa ko, nagbabasa ako ng Bible. Lumalapit ako kay Almighty Father. Kung ano yung nasa Bible, ito yung babasahin ko. At kung ano yung sinasabi niya sa akin. Pero bakit ngayon yun lang nadidinig yung mga sinasabi ko? Hindi ko alam. Ngayon ko lang din nalaman. Kaya wala akong pinapanigang, hindi ako nagtatayo. Inuulit ko, hindi ako nagtatayo ng kulto. Hindi ako nagtatayo ng reliyon. Hindi ako nagtatayo ng denominasyon. Wala. Binabasahan ko kayo ng Bible. At isa pa, hindi ako nanghihingi sa inyo. Ha? Hindi ako nanghihingi sa inyo ng donation, ng ano. Kahit hindi kayo manood dito, hindi ko alam kung may advertisement ba to. At wala namang nanonood dito, wala akong hinihingi sa inyo, okay? Hindi ko alam kung may advertisement to, meron ba? Hindi ako kumikita dito. Ang gusto ko si Almighty Father, gusto ko si Jesus. Sila yung tunay na kayamanan. Hindi ko kailangan magpa-famous. Ang gusto kong ma-please
Si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Pangalan ni Almighty Father, si Jesus Christ. At hingi tayo ng guidance from the Holy Spirit. Dahil huwag natin kalimutan ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ano siya? Iba siya, no? Kasi akala ko nakita ko na yung mga kasama ko. Pero meron pala silang ibang turo na yung Holy Spirit ay, yes, yung Holy Spirit came from the Almighty Father, pero hindi siya God. Hindi nila kino-consider na God ang Holy Spirit. Pero may sariling persona ang Holy Spirit. Ganito yun, ano? Kaya akala ko nakita ko na yung mga kasama ko, hindi pa rin pala. Pero maganda yung ginagawa nila. Pero hindi, may iba pa rin. Pag may ibang katuruan na hindi naman na nakabase sa Bible, hindi ako nag-agree or hindi ako sasama. Example nun, yung tungkol sa Holy Spirit. Dahil yung Holy Spirit, God siya. Gaya ni Jesus, God din. Si Almighty Father, God. Tatlo sila. Ngayon, si Almighty Father, pagsalitaan ng masama ng mga tao or i-blaspheme ng mga tao, mapapatawad ni Almighty Father. Nagpapatawad si Almighty Father ng kasalanan pag siya ay binastos ng mga tao. Si Jesus, pag binastos siya ng mga tao, nagpapatawad din siya ng mga tao. Di ba sinaktan si Jesus? Pinatay siya. Pero nagpapatawad siya ng tao. Pero ang Holy Spirit, iba siya. Pag nagsalita ka ng masama against the Holy Spirit, hindi ka mapapatawad. Yun yung kasalanan na hindi walang kapatawaran. Kaya iba ang Holy Spirit. God din siya. Iba yung persona niya. Kaysa kay Almighty Father na God, and si Jesus na God din. Hindi ko lang alam bakit hindi nila napansin yun. Kaya gusto ko sana sumali sa kanila. Kaso nalaman ko na yun yung kanilang paniniwala about sa Holy Spirit. Hindi na pala, wag na, hindi na. No? O tingnan mo, lahat na lang inaano ko, lahat nung nakikita ko, sinasabi ko, yung mali sa lahat ng mga beliefs, may mga mali. Kasi kailangan ibabase natin lagi sa Bible. Baka sabihin, binabase naman namin sa Bible. O yung tithes ba, ibinasa niyo ba sa Bible? Nasa Old Testament yan, high praise Levites, hindi nyo naintindihan. Ulitin ko, mga Christian kayo, nanghingi kayo ng tithes. Hindi kayo Levites, ha? Hindi kayo Israelites. Hindi kayo Jew. Pwede offering, ganon. At ano yun, hindi yun sa pilitan, isusulat mo pa yung pangalan ng member, o ito, envelope mo, lagyan mo ng offering mo. Huwag mong pipilitin, ba't ka namimilit? Kung kakausapin ni Almighty Father, yung tao na magbibigay yon. Ha? O yan naman ang mali sa mga nanghihingi ng tithes. O sinasabi ko, di ba? Lahat ng mga beliefs, meron silang mga sablay. Magbabasa tayo. Isaiah. No? Babasahin na natin yung Isaiah. Book of Isaiah, prophetic book to. Sabi nila major prophet. Bakit may mga major and minor fa? Kaya major kasi mahaba yung kanyang isinulat. Tapos ang sila Malakay, minor daw. No?
nilalagyan ng ano ng label ng mga tao. Tao ang nagle-label, hindi naman si Almighty Father nag-label ng major and minor. Ha? Tao ang nag-label nun. Ba't nilagyan na ng label ng tao? Hindi ko alam. Ganun kasi ang tao. Ha? Konti lang ang kanyang sinulat. Ano to? Minor to, minor. Oh, ito ang daming isinulat ni Isaiah. Major to. Kay Almighty Father, walang minor prophet, walang major prophet. Tao ang may kasalanan. Pati yung nag-label ng major and minor. Pagsasabihan, sino ba yung nag-label ng major prophet and minor prophet? Ano nun? Pagsasabihan, kung buhay pa yun, hindi na siguro buhay yun. Asa na siya? Wala na siguro yung syempre wala na yung katawan niya, no? Hindi ko alam kung nasa heaven siya or ano. Basta wag tayong sabi, major prophet to, minor prophet. Ba't gano'n? Hindi ko maintindihan talaga ang tao. Kaya mas paniniwalaan ko si Almighty Father. Paano ba paniwalaan si Almighty Father? Sa salita niya. Wala namang sinabi si Almighty Father, itong major prophet, itong si Isaiah. Itong si Malakay, minor lang yan kasi konti. Walang ganun, ano. Tao ang nag-label, ha? Ang galing ng tao, no? Ang ibig sabihin pala nung Isaiah, salvation of the Lord. Dahil tapos na natin yung Zechariah. Kaya ito namang Isaiah ang babasahin natin. At babasahin ko to. May galit si Almighty Father din dito. May tampo rin si Almighty Father dito. Sound doctrine, hindi gaya ng gusto ng ibang tao madidig. Kung ayaw niyang madinig yung tungkol sa parusa ni Almighty Father, magbasa kayo ng fable. Basahin niyo yung fable na hindi nagagalit si Almighty Father. Dahil si Almighty Father, nagagalit siya. Ha? Nakikita naman natin, di ba, kung nagbabasa kayo ng Bible, nagagalit si Almighty Father pag nagkakasala tayo. Kasi abomination yon, binabaliwala natin siya, binabastos natin siya. Para malaman natin na nagagalit siya, na mali ang ginagawa natin. Kaya niya, binibigyan ng lesson ang mga tao. Ngayon yung tao, hindi nila maintindihan ngayon kasi maigli lang ang utak nila. Sinisisi na lagi, hindi, sila ang may kasalanan, siya ang may kasalanan. Pero yung hindi inaangkin yung kasalanan, hindi, wala naman yung kasalanan. Wala kang kasalanan. Pero kung wala kang kasalanan, test yan para sa iyo. Papas ka ng fire, i-refine ka sa ng parang silver at i-refine at i-test ka sa gold. Pass to the fire, refine sa silver, test sa gold. Nabasa natin sa Zechariah sa last chapter. At doon natin nakita, no, na 1/3 yung mga tao na yon. Zechariah chapter 13. Hindi lahat nasa langit. Kasi kung lahat na lang ng di ba pag nagpupunta kayo sa mga may mga nag-pass through na sa mundo na to, or nag-fade away na, ayun ang word na kasi, kaya yun na lang nag-pass through na sa buhay dito sa mundo, or nag-fade away na, lagi na lang, hindi, nasa langit yun, ganon. Hindi natin malalaman kung nasa langit siya, no? Si Almighty Father lang, si Jesus lang ang nakakaalam nun. Kasi hindi naman natin alam yung tao nung estado niya nung time na yon. Sa yung spiritual life niya nung time na yon. Yung estado ng kanyang spiritual life.
So, i-recap muna natin yung Zechariah. So, ito yung time before the Gog and Magog. So, nasa bottomless pit si Lucifer. Itong latter part ng Zechariah chapter 14. Kasi yung earlier part ng chapter 14, nandito na si Jesus noon, tsaka si Almighty Father, kasama na ng kanyang mga saints. Iaalaw ni Almighty Father na yung kanyang mga anak ay awayin ng mga tao. At si Almighty Father ang magtatanggol sa kanyang mga anak. So, ito ay sa Book of Revelation, nakaano siya, yung nakabase, no? Kasi dito sa Book of Revelation, yung 1,000 years na nasa bottomless pit si Lucifer. So, nung time na to, itinapon na sa bottomless pit si Lucifer, tapos bago ang Gog and Magog. Tapos pakakawalan na ulit si Lucifer. Tapos magkakaroon ng battle ng Gog and Magog, the King of the North and the King of the South. Napagbasa na natin yan, di ba, sa Ezekiel. At saka ay sa Daniel pala, sorry. So dito tayo sa Isaiah. Isaiah means salvation of the Lord. Ang Isaiah. The vision of Isaiah, the son of Amos, which he saw concerning Judah and Jerusalem in the days of Uzziah, Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah. So kaya Judah, ang lahi ito ni Judah, no? Kaya binabanggit yung Judah, pero tayo na rin to, ha? Dahil masama rin tayo, makasalanan din tayo. Huwag nating sabing di, Judah lang yan. Kaya nga di ba binanggit, walang nangyayaring bago sa mundo, paulit-ulit na lang. Gaya ng kasalanan, paulit-ulit na lang. Kagaya ito nangyari sa Judah, paulit-ulit na lang hanggang ngayon, nagkakasala pa rin tayo kahit hindi tayo si Judah. Tayo rin ito. Hear, O heavens, and give ear, O earth, for the Lord has spoken. I have nourished and brought up children, and they have rebelled against me. Tayo, mga anak tayo ni Almighty Father. Binigyan niya tayo ng pagkain, pinoprotektahan niya tayo, iniingatan niya tayo. Pero naging rebelde tayo sa tatay natin. Dahil sa mga kasalanan natin. Pag nagkakasala tayo, rebelde tayo. Kasi hindi natin sinusunod ang kanyang utos. The ox knows its owner, and the donkey its master's crib. But Israel does not know, my people do not consider. Yung ox, no? Cow siya, di ba? Alam niya kung sino yung may-ari sa kanya, yung lagi nagpapakain sa kanya. Yung donkey, alam niya, no? Kung saan yung bahay ng kanyang amo at kung saan yung kanyang tutulugan. Pero yung Israel does not know, my people do not consider. Tayo hindi natin alam at hindi natin binibigyan ng importansya. Hindi natin binibigyan ng importansya si Almighty Father. Alas, sinful nation, a people laden with iniquity.
puno ng kasalanan ng mga tao. A brood of evildoers. Tayo to, evildoers. Huwag niyo sabihin hindi kayo evildoers. Sinungaling, naninira ng tao, pumapatay ng tao sa pamamagitan ng salita, chismisan, o evildoers na rin yon, slander, pagmamanipula ng tao sa opisina pa lang ninyo or sa kung saan trabaho ninyo, may pinagchismisan kayo, evildoer na rin yon. Children who are corrupters, corrupt, madumi, they have forsaken the Lord. Iniwan natin yung tatay natin. They have provoked to anger the Holy One of Israel. Nakikita natin, nagagalit si Almighty Father. Pinovoke natin, inudyukan nating magalit ang napaka-bait at napaka-holy si Almighty Father. They have turned away backward. Iniwan natin yung tatay natin. Why should you be stricken again? You will revolt more and more. The whole head is sick and the whole heart faints. Dito sa verse 5, yung utak natin may sakit, pati yung puso natin madumi. From the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it. Buong pagkatao natin, paa, yung sakong sole, ilalim ng paa hanggang sa ulo, madumi. But wounds and bruises and putrefying sores, punong-puno ng sugat. They have not been closed or bound up or soothed with ointment. Sugat. Dahil yung kasalanan, yung kaya naman talaga tayo nagkakasakit dahil sa kasalanan. So, sakit to yung kasalanan. Sickness. Your country is desolate. Your cities are burned with fire. Strangers devour your land in your presence. And it is desolate as overthrown by strangers. Kaya yung buhay nyo sira, yung city ninyo magulo, yung society ninyo, inaabuso kayo ng ibang mga tao, inaaway kayo, unfruitful kayo, kasi nga dahil sa kasalanan natin. So the daughter of Zion is left as a booth in a vineyard, as a hut in a garden of cucumbers, as a besieged city. So the daughter of Zion, daughter means yung lugar, di ba, pag place, daughter siya or mother, yun ang tawag. Mga tao sa loob ng city, kahit anong gender ka, dalawa lang ang gender, Unless the Lord of hosts had left to us a very small remnant, we would have become like Sodom. We would have been made like Gomorrah. Si Almighty Father, iniwanan tayo ng small remnant ng mga taong matutuwid ang ginagawa. Kasi kung walang natirang matutuwid na ginagawa ang ibang mga tao, nasira na ang mundo natin, sinunog na parang Sodom and Gomorrah. Yung Sodom and Gomorrah, alam niyo may story ng Sodom and Gomorrah, di ba? Pinaalis muna si Lot tsaka yung family niya bago sunugin ang Sodom and Gomorrah. Kasi kino-consider ni Almighty Father na maayos na tao si Lot. Kaya pinaalis niya si Lot pati ang family niya. Ngayon, may mga taong maayos na righteous sa paningin ni Almighty Father dito sa mundo. Ngayon, buti may remnant, kukonti. Kasi kung wala yung mga tao na yon, ngayon pa lang sinunog na yung mundo natin, nagaya ng Sodom and Gomorrah. Natatakot ba kayo? Gawa tayo ng kasalanan tapos matatakot tayo, no? Ibang klase talaga tayo,
mga tao. Gawa ng kasalanan, tapos matatakot pag nagagalit si Almighty Father na susunugin niya ang mundo. Eh, paano gawa tayo ng gawa ng kasalanan? Ngayon, pinagbibigyan tayo ni Almighty Father. Dahil sa second coming ni Jesus, sa pagdating niya, dun na magkakaalaman. Kaya nga binabasa natin ang Bible para malaman natin na naiiwasan natin yung kasalanan. Dahil hindi nagbabago ang stand ni Almighty Father. Kailangan tayong maging kagaya ni Jesus. Kaya kumapit tayo kay Jesus. Kailangan nating maging ma-cleansed ng blood ni Jesus. Kailangan nating magtiwala kay Jesus para ma-save tayo. Dahil on our own, we cannot be saved. We cannot save ourselves kasi dumi tayo. We're very sinful, corrupted people. Kaya dumating si Jesus para i-save tayo. Kaya ang tatawagan, si Jesus lang, wala nang iba. Wala na iba pang pangalan. Wala na iba pang mga santo o kung sino pa man na gusto niyong tawagin. Si Jesus, God siya. Nagpo-forgive siya ng sins ng mga tao. Walang kakayahan ang mga prophet na magpatawad ng tao. Walang kakayahan ang mga apostles na magpatawad ng tao. Si Jesus lang ang may power to forgive sins. At yung mga apostles, sinishare nila yung gospel about kay Jesus. Hindi nila sinasabi na sila ang sambahin, kundi si Jesus ang sambahin, ang tawagin. Ngayon, kung yung pinaniniwalaan na pinapatawag sa inyo ay yung mga iba-ibang mga pangalan ng mga apostles, mag-isip kayo, magbasa kayo ng Bible. Ha? Huwag tayong maging matigas ang ulo, huwag tayong maging prideful. Kasi punong-puno tayo ng pride. Mali yan. Sasabihin niya, di ba, mali yun. Yun ang nakasanayan na namin. Yun ang turo ng mga turo. Mas magagaling ba yun? Mas magaling ka ba kaysa sa mga yun? Hindi ako magaling. Ha? Ang magaling si Almighty Father. Si Jesus Christ. Baka sabihin, sino ka ba? Ako, binabasa ko kayo ng Bible. Nakalagay sa Bible. Kaya, ina-encourage ko kayo, magbasa rin kayo ng Bible. Iwasan yung maniwala sa mga fables. Basa kayo ng Bible. Hindi to fable, tong Bible. History to. Proven na to. Yung mga sila King Darius. Di ba sa history, merong King Darius. Si Xerxes. Sa history ng na wala sa Bible. Nasa di ba si Xerxes. May proof. Noah's Ark. May proof din, di ba? Pero yung iba, yung gumagawa ng meron namang iba gumagawa naman ng imbento, no? Ha? Ano yung ginagawa ng imbento? Ito yung pako na ginamit. Yung pako na ginamit kay Jesus, sambahin natin yung pako na to. Hindi pinapasamba ni Jesus yung pako. Dahil yung pako na yon tinanggal na yun ng mga Romans. Dahil nga, true rin nila kay Jesus, kriminal. Ha? Kaya walang picture si Jesus. Walang natira. Dahil nga galit nga sila kay Jesus eh. Hindi nyo naintindihan yun?
Hear the word of the Lord, you rulers of Sodom. Give ear to the law of our God, you people of Gomorrah. Rulers of Sodom and Gomorrah. Itong mundo natin, no? Sodom and Gomorrah. Yung Sodom and Gomorrah ng time na yon, nung si Lot ang nandun nakatira, mayamang lugar yon. Tapos, yung mga tao, puro corrupted. May idolatry sila, sumasamba sila sa kung sino-sinong mga Diyos nila. Tapos, mga bastos sila. Gusto nilang i-exploit or i-abuse yung dalawang angel na pumasok sa bahay ni Lot. Kaya yung Sodom dun galing dito sa word na Sodom. Kaya yung mga ginagawa ng mga tao ngayon, nagawa na ng mga tao noon pa, wala nang bago. Verse 11, to what purpose is the multitude of your sacrifices to me? Ano ba ang purpose ng sacrifice natin kay Almighty Father? Says the Lord, I have had enough of burnt offerings of rams and the fat of fed cattle. I do not delight in the blood of bulls or of lambs or goats. Ano ibig sabihin to? Wala naman tayong, sabihin niya, wala naman kaming inaalay ngayon ng mga goats or bulls. Yung time na to, no? Yung nakakapag offer, mayayaman, may kaya, marami silang mga animals, mga healthy. Kaya nakakapag-offer sila. Ngayon, ang mga tao, ang in-offer ay pera or ano ba, mga kung ano-ano mga material things instead of burnt offerings. Di ba ganun ang ginagawa ng mga tao? Baliwala kay Almighty Father yan. Kahit gano'n pagkadaming pera bigay mo, hindi man mukhang pera si Almighty Father. Siya ang nag-create ng mundo na ito. Bakit niya hihingi ng pera mo? At kaya ka nagkapera dahil sa awa ni Almighty Father. Malakas ka, healthy ka. Kaya ka healthy, ginawa kang healthy ni Almighty Father. Kaya yung pera na ibinibigay mo, hindi na naman sa'yo yun galing. Kay Almighty Father din yun. Yung tinatamasa mo na yun. Kaya wala tayong pagmamalaki sa tatay natin. Na hindi, nagbigay ako ng maraming pera, malaki ang pera ko sa simbahan, sa organisasyon. Malaki ang binigay ko. Wala kang binibigay, ha? Bali, wala yung kay Almighty Father dahil yung kalakasan mo, yung health mo, kay galing din kay Almighty Father. Sa isang iglap, pwede niyang kuhin yung health. Kaya wala kami pagmamalaki na ibinigay mo. Kaluluwa lang nga natin, yan ang pagmamayari, di ba? Ano sabi ng Almighty Father? All souls are mine. Kanya, dahil siya ang gumawa sa atin. Kahit yung kaluluwa natin. Hindi siya natutuwa pag yung kaluluwa ng mga tao na pupunta sa impyerno kasi nawawala sa kanya. So, sino nanghihila sa atin sa impyerno? Ang demonyo. Verse 12, when you come to appear before me, who has required this from your hand to trample my courts? Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. Incense, no, yung amoy, may sinusunog para bango, di ba? Ayoko naman nun hindi lang kailangan ni Almighty Father yung mga sacrifices. O hindi, nagpapako ako. Nung Holy Week, napako ako dito. Sasabihin na niya, nagpapako ako. Pinasakripisyo. Bali, wala kay Almighty Father yan. After mong magpapako ng sa may lugar ng mga nagpapapako, yung mga sinasaktan nila yung sarili nila. After nun, mag-iinuman kayo. Sinong niloko ninyo? Hindi, next year ulit magpapapako ako. Para, ganun ang tao. Ha?
Sino niloko ninyo? Si Almighty Father? Hindi nyo maliloko si Almighty Father. Kaya baliwala kay Almighty Father yung ginagawa natin. Anong kailangan ni Almighty Father? Ha? Ulitin natin verse 13. Bring no more futile sacrifices. Incense is an abomination to me. The new moons, the Sabbaths, the calling of assemblies. Ano ibig sabihin nito? Yung new moon, yung Sabbath na tuwing Sunday, ngayon tawag niya Sunday, ma-attend kayo pag Sunday or pag may mga assemblies kayo. Ha? Yung mga sacred meeting. I cannot endure iniquity in the sacred meeting. Nagmi-meeting nga kayo. Tuwing Sunday, nagpupunta kayo. Pero patuloy pa rin ang kasalanan ninyo. Sabi ni Almighty Father, hindi ko sinasabi ito. Binabasahan ko kayo. Tignan ninyo kasi, ha? Magbasa kasi kayo ng Bible. Isaiah chapter 1, verse 13. Your new moons and your appointed feasts. Ano ba yung mga new moons and appointed feasts? Di ba? Ang daming appointed feasts natin, yearly. O ngayon, parating na naman yung padating na naman yung Pasko, mga ano naman kayo, mangbubulahon na naman kayo ng mga ka-member niya, manghihingi na naman kayo ng ng mga ngaroling na naman kayo. Ha? Walang inuutos si Jesus na mga ngaroling kayo. At sino ang nag-appoint na December 25 ang birthday ni Jesus? I-search nyo kasi, ha? Mag-aaral kayo. Ba't kasi hindi kayo nag-aaral? Hindi nyo titignan? Hindi ba kayo interesado? Kay Almighty Father, kay Jesus? Huwag kayo mga ngaroling, ha? Hindi na kayo nahiya. Tapos, hindi naman matapos panghihingi ng tithes and offering. Tapos magkakaroon kayo ng assembly. Hingi pa kayo ng tithes. Pag Wednesday, hihingi na naman kayo. Pag Friday, Bible study, hihingi na naman kayo. Ginagamit ang pangalan ni Almighty Father para magpayaman, para magpatayo kayo ng building. Hindi tinutos ni Almighty Father na magpatayo kayo ng building. Hindi natutuwa si Almighty Father. My soul hates, they are a trouble to me. Sabi ni Almighty Father, I am weary of bearing them. Si Almighty Father yung sabi nito, Isaiah chapter 1 verse 14, your new moons and your appointed feasts. Yung inappointed yun ng mga feasts na para sa akin kunyari. My soul hates. Sabi ni Almighty Father, they are a trouble to me. I am weary of bearing them. When you spread out your hands, I will hide my eyes from you. Itatago ko ang mata ko sa inyo. Sabi ni Almighty Father. When you spread out your hands, and spread out your hands, pag sinasamba niyo ako, even though you make many prayers, kahit madami ang mga dinadasal ninyo, sabi ni Almighty Father, I will not hear. Hindi ko kayo didinggin. Your hands are full of blood. Yung kamay ninyo punong-puno ng dugo, itinataas ninyo sa akin, nagpe-pray kayo. Ang dami yung prayers. Pero hindi ko kayo papakinggan. Kasi yung mga kamay ninyo punong-puno ng dugo. Bakit puno ng dugo? Sabihin niyo, hindi, wala naman kami napatay. Bakit sinasabi puno ng dugo? Sa kasalanan. Pagsisinungaling, kasalanan. Full of blood. Wash yourselves. Make yourselves clean. Ito ang gusto ni Almighty Father. Maging malinis tayo. Put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Tigilan ang paggawa ng kasamaan, kadumihan, kasalanan. Ngayon, sa ngayon, paano tayo malilinis tayo? Paano tayo malilinis ngayon? Dahil sa dugo ni Jesus Christ, magiging malinis tayo.
At cease to do evil. Titigilan na natin ang paggawa ng kasamaan. Learn to do good. Matuto tayong gumawa ng tama, ng kabutihan sa kapwa-tao. Hindi puro pang aalipusta, pang kukutsa, selfish, gusto mo ikaw lagi ang number one, kompetensya. Ganun sa kumpanya, ha? Pinapakompetensya kayo ng kumpanya para mag-away-away kayo. Yung kumpanya naman napunta lang sa kumpanya. Yung mga business, no? Yung mga malaking kumpanya, pinagko-compete kayo niyan kasi nga gusto nila umangat ang kanilang benta. Yun. O selfishness, greediness. Tapos kayo naman kunyari, nasa opisina, kunyari magkakakampi kayo. Pero ang totoo, kayo sa opisina, hindi naman talaga kayo magkakakampi. Dahil ang gusto niyo, bawat isa sa inyo mas umangat, mas ma-promote. Diba? Diba minsan may sabay ka na nag-apply ng trabaho, tapos matataka ka, bakit siya mas mataas na ang posisyon sa akin? Ako ganito pa rin ang posisyon ko. Oh. Anong meron doon? Namomolitika, nagpopolitikahan kayo, nagpapagalingan kayo sa opisina kahit na kunyari magkakaibigan kayo, pero hindi naman talaga kayo magkakaibigan. Magkakakompetensya kayo sa trabaho. Alam niyo ba yun? O, hindi niyo alam. Ayaw ni Almighty Father ng ganun. Learn to do good. Seek justice. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless. Plead for the widow. Example sa trabaho niyo, maawa ka sa katrabaho mo, no? Huwag ka makikipagkompetensya. Kung gusto niya makipagkompetensya, hayaan mo siya. Basta ikaw maayos ka sa paningin ni Almighty Father. Ganun yun. Yumaman man siya dito sa mundo, nakikipagkompetensya siya, yumaman man siya sa mundo, may inapakan siya na tao, pero ikaw wala kang inapakan na tao dahil gusto mong sundin yung gusto ni Almighty Father. Sino ngayon ang i-bless ni Almighty Father? Sa kahit hindi man dito sa mundo to, kundi sa buhay, eternal life, for all eternity, sino ngayon i-bless ni Almighty Father? Yung gumagawa ba ng tama o yung gumagawa ng kompetensya dito sa mundo? Kasi alam ko yun dahil nakapagtrabaho na ako sa korporasyon. Ganun pala ang korporasyon, no? Sa mga malaking businesses. Kunyari, magkakaibigan kayo. Hindi kayo magkakaibigan. Kompetensya ang meron sa trabaho. Hindi kayo magkakaibigan. Kaya ka nandun sa lugar na yon dahil sa trabaho. Hindi para makipagkaibigan. Kaya kung gusto mo makipagkaibigan sa trabaho, madidisappoint ka. At kahit na rin sa school, no? Di ba sa school? Aminin natin, pagalingan kayo sa school, di ba? Sino mataas ang grade sa inyo? Sino kaya ang mas matalino sa amin? Ganon. Di ba, i-check niya ang bawat grade ng bawat, mas matalino ako rin, bakit mas mataas ang grade niya sa akin? O kompetensya. Ganon ang mundo na to. Corrupted. Kaya sa school, hindi mo rin kaibigan. Kasi kompetensya rin yun. Ngayon, pag nakagraduate na kayo, sino ang mas sikat sa atin? Sino ang mas malaki ang sweldo? Sino ang mas umangat ang buhay? Sino ang mas ngayon na nakakapag-travel all around the world, all around the universe? Nakapunta na ng Neptune. Mas sikat ka ngayon. Kompetensya ang buhay. Kahit na sa gamot, anong sakit mo? Diabetes, ikaw, anong sakit mo? Cancer. Kompetensya pa rin, hindi, mas malala ang sakit nun pagalingan pa rin. Ngayon naman, pag namatay na,
O saan siya inilibing? Ano, dun sa pangmayaman na libing? Ikaw, dun lang sa maliliit na public lang. Kompetensya, ganun ang buhay ng ano, hindi matapos-tapos na kompetensya. Kasi nga, madumi ang mundo na to. Paulit-ulit lang. Simula pa noon hanggang ngayon, paulit-ulit, ganun din. Kaya nga sabi dito sa verse 16, wash yourselves, make yourselves clean, put away the evil of your doings from before my eyes. Cease to do evil. Seek justice. Kasi, kaya gusto ni Almighty Father ng justice, walang kompetensya. Pag may justice, pantay-pantay kayo. Yung gusto lang ng kompetensya kasi itong mundo na to. No? Pinag-aaway-away ang mga tao. Rebuke the oppressor. Defend the fatherless, yung mga walang nagpoprotekta. Kaya defend the fatherless, defend the orphans, defend the widows. Kasi ang nagpoprotekta sa isang family ay ang lalaki. Ngayon kung walang lalaki, sino ang magpoprotekta ngayon sa fatherless at saka sa widow? Si Almighty Father. Pag hindi nyo dinipensahan ang mga fatherless, pag hindi nyo tinulungan ang mga widow, si Almighty Father ang magbibigay sa kanila ng justice. At yung mga hindi tumulong, makukuha ninyo ang nararapat. Kaya si Almighty Father ang nagsasabi nito. No? The widow and the fatherless. Yung mga inaapi. Ngayon may mga mayayaman naman na nangaapi. Pero may mga mahihirap din na nangaapi. Paano mang-api ang mga mahihirap? Pag ang mahirap, nagnanakaw siya, nangaapi siya ng tao. Ibig sabihin, kinakaya-kaya lang niya yung tao. Kaya ninakawan niya. O oppressor din. Ha? Hindi lang ang mayaman na nag-oppress. Kundi pati mahirap. Pantay-pantay ang tao. Kahit sa squatter, mga chismisan dyan, ino-oppress din niya yung kapwa nila. Inaabuso rin na yung kapwa nila. Lahat pantay-pantay yung kasalanan. Corrupted. Come now and let us reason together, sabi ni Almighty Father. Nagagalit si Almighty Father, pero yung puso niya, hindi niya mapigil yung kanyang kabaitan. Sa verse 18, come now and let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Mag-usap tayo, sabi ng Almighty Father. Kahit na yung kasalanan ninyo, napakapula. Dugo, no? Kasi kaya scarlet, kasi scarlet is red, tapos yung the blood, yung kulay ng dugo, kaya scarlet. Kasi yung dugo symbolizes life. Na yung life na yun, ang pinatay ni Abel, yung pinatay ni Cain si Abel, dugo ang dumanak. So, simula nung kaya tayo namamatay, dugo ang dumadanak sa atin, symbolizes life. Kaya, though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Mawawala kasing linis ng snow. Although they are red like crimson, they shall be as wool. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung mabait kayo at willing, walang sapilitan, no? Ha? Hindi namimilit si Almighty Father. Kung willing kayo at mabait kayo at sumusunod kayo sa akin, makakakain kayo ng maganda sa lupain. Anong good of the land? Hindi man good of the land dito sa earth, good of the land sa eternal life with Jesus and the Almighty Father. Verse 20, but if you refuse and rebel, pag umayaw kayo at nagrebelde, you shall be devoured by the sword, for the mouth of the Lord has spoken.
Kung naging rebelde ka, ayaw mong sumunod, gusto mo pa rin gumawa ng kasalanan at ayaw mong hindi ka willing na magpasakop kay Almighty Father, you will be devoured by the sword. Ano yung sword? Yung salita ng Diyos. No? Ano ba yung salita? Kung magsalita si Almighty Father, isang salita lang, isang iglap lang, guguho ang mundo pag nagalit siya. No? Pinipigil lang ni Almighty Father yung galit niya. For the mouth of the Lord has spoken. Pinipigil niya ni Almighty Father ang galit dahil alam niya na si Jesus Christ may tamang time para sa kanyang second coming. At doon ibubuhos ni Almighty Father yung kanyang galit. Sa pagdating ni Jesus Christ, sa mga taong ayaw magpasakop kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Verse 21, how the faithful city has become a harlot. Napakagandang mundo na ginawa ni Almighty Father sa atin. Pero, naging madumi. Tayo ang dumumi ng mundo na to. It was full of justice. Dati, punong-puno ng hustisya. Righteousness lodged in it, but now, murderers. Dati, punong-puno ng hustisya. Correct lahat ng mga tao. Maganda ang pagkakagawa. Perfect. Pero nagkasala ang tao ngayon. Puro murderers na. Lahat tayo murderer. Kahit hindi tayo nakapatay ng literal, but we used our mouth, no, to slander people. Ginagamit natin ang bibig natin to hurt other people. Murder yon. Pag sinabihan mo isang tao, isa kang patay gutom, minurder mo na yung tao. Pag sinabihan mo isang tao, minura mo, minurder mo na, pinatay mo na yung tao na yun. Pag sinabihan mo na tanga ka, minurder mo na yung tao na yun. Pag siniraan mo, minurder mo na, pinatay mo na siya. Lahat tayo guilty of that. Kaya hingi tayo ng tawad kay Almighty Father. Kay Jesus. Your silver has become dross. Madumi ang silver. Your wine mixed with water. Kalagay sa verse 22. Hindi pure yung wine mo, may kasamang tubig. Hindi ka puro, madumi ka. Pati yung silver, hindi magandang klase. Your princes are rebellious. Ano yun? Yung mga leaders, rebelde rin. Kanya-kanya ring kurakot. And companions of thieves. Kurakot. Mga buhaya. No? Yung, di ba tawag buhaya kapag sa government, nangungurakot? Ginagamit yung pera ng, kunyari, tax. Pero, sa iba ginagamit. So, form yun ng pagnanakaw. Kasi ipiramis mo na doon mo gagamitin, di ba? In-inform mo sa tao na gagamitin mo doon, pero hindi mo ginamit doon sa sinabi mo na paggagamitan mo. Ginamit mo yun sa ibang bagay. Ngayon kung sa ibang bagay mo ginamit yun at hindi doon sa tamang sinabi mo na gagamitin mo, panloloko yun. So, thievery yun. Kasinungalingan at pagnanakaw. Everyone loves bribes. Hanggang ngayon, gusto ng bribe. Ano yung suhol, red tape. Noon may bribe na, ngayon pa may bribe lalo na. And follows after rewards. Ano may reward ba ako diyan? Lagi na lang gusto ng kapalit. Hindi na lang magparaya. Okay lang, wag ng reward. Basta si Almighty Father ang magbibigay sa akin ng blessing. Hindi ko kailangan ng. Pero ngayon gusto lagi may kapalit. Para gumawa ng tama sa opisina, magpatrabaho ng mabuti, kailangan ng reward, kailangan may incentive. Ngayon para makakuha ka ng incentive, manloloko ka ng kapwa-tao mo, ng mga buyers, ng mga kliyente para makakuha ka ng incentive. May sa kontrata, hindi mo i-explain mabuti. Merong mga gray area kasi ang kontrata eh. Hindi mo ina-explain mabuti yun. Panloloko yun. Alam ko yun. Alam ko yun. Na sa kontrata merong mga clause.
Pero ang liliit ng letters or minsan hindi mo i-disclose sa tao kung ano yung naiintindihan niya. Alam mo, example, no? Bibili ka ng MacBook. Lately ko lang nalaman. Wala. Sabi, ang MacBook is 1 year lang ang warranty. 5 years pala. O ngayon, alam na ninyo 5 years. Hindi nila ini-inform sa tao. Ayaw nila. Kasi nga, gusto nila makaisa. Pero 5 years pala. Ba't ko alam? Mahabang kwento. Kaya may mga itinatago na sa kontrata. So panloloko 'yon, panliling lang 'yon. Ngayon, si Almighty Father, lahat sinabi niya dito sa Bible, nakita natin. Walang itinatago sa atin si Almighty Father. Honest si Almighty Father sa atin. Wala siyang itinatago kahit isa. So nakita natin kung saan niya binigay ang power and authority dito sa Bible, kung saang banda. Kasi nga wala siyang tinatago. At nakita rin natin dito kung ilan ang mapupunta sa heaven. Ilan? 1/3. Nung chinek ko, walang nakalagay sa Bible kung ilan ang mapupunta sa heaven. Kababasa lang natin, di ba? Nakalagay, kababasa lang natin, di ba? Saan nga bang verse yun? I-quote nyo yun sa mga tao pag may nagtatanong sa inyo. Kung may magtanong lang sa inyo. Kung wala, edi wala. Verse 13. Last verse. In the whole land, declares the Lord, 2/3 will be struck down and perish, yet 1/3 will be left in it. This third, or this 1/3, I will put them into the fire. I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them. I will say, they are my people, and they will say, the Lord is our God. So, hindi lahat nakakapunta ng langit. No? Nakita natin dito, 1/3. Yung 2/3, nasa napunta? They will be struck down and perish. Total number of people na nabuhay sa mundo. Hindi lang yung ngayon, kasi 10 billion ang tao ngayon. Hindi lang 10 billion. Kundi i-add nyo lahat. Marunong ba kayo? Yung, kailan pa ba nag-umpisa yung census? So, 1/3 nun, okay? So, alam natin, walang itinatago si Almighty Father. No? Alam, sinabi niya, 1/3. Hindi lang na-discover ng tao. Ba't hindi na-discover ng tao? Hindi nagbabasa ng Bible. Hindi hinihingi yung guidance ni Almighty Father. Balik na tayo dito, no? Sa verse 23 ng Isaiah chapter 1. So, yung mga leader, rebelde rin. Mga nagnanakaw, gusto ng bribe, gusto ng reward, mga tao. They do not defend the fatherless. Hindi nila dinidepensan ang mga walang pumoprotekta, nor the cause of the widow come before them. Pati yung mga widow, hindi nila pinaprotektahan, hinahayaan lang nila. Basta ang gusto lang nila, sila lang ang mag-ratify, sila lang ang magaling, sila lang ang masatisfy, sila lang ang maka-benefit. Hindi sila nag-share sa mga taong walang-wala, walang magpoprotekta or nag-iisa or vulnerable. Verse 24, therefore the Lord says, the Lord of hosts, the mighty one of Israel, I will rid myself of my adversaries and take vengeance on my enemies. Si Almighty Father nagsabi nito. Hindi ako. Magagalit na naman kayo sa akin. Kung nagagalit kayo sa akin, ibig sabihin, hindi kayo sa akin nagagalit kayo kay Almighty Father. Kasi binabasahan ko kayo ng Bible, salita ng Almighty Father to, hindi ko salita to.
Therefore the Lord says, the Lord of hosts, the mighty one of Israel, I will rid myself of my adversaries. Tatanggalin ko yung mga kaaway ko, and take vengeance on my enemies. Hihigantihan ko ang aking mga kaaway. Si Almighty Father nagsabi nito, hindi ako. Ngayon, kung magagalit kayo sa akin, ibig sabihin, pinapersecute ba ninyo ako? O, anong sinasabi pag pinapersecute? Blessed are those who are being persecuted for mine. O, di blessed ako pag nagagalit kayo sa akin. O, di ba? Win-win situation. So, bakit ako magagalit sa inyo kung magagalit kayo sa akin? Hindi ako magagalit. Kasi, blessed are those who are being persecuted for my name's sake. Mas matutuwa pa ako. O, ayaw naman ninyo kasi natutuwa ako. O, ano nang gagawin ninyo? Isaiah chapter 1 verse 25, I will turn my hand against you and thoroughly purge away your dross and take away all your alloy. Sabi ni Almighty Father, lilinisin kita, sasaktan kita. I will turn my hand against you and thoroughly purge away your dross. Tatanggalin ko ang dumi mo. Tatanggalin ko yung mga bagay na hindi tama na nasa sa iyo. Anong gagawin ni Almighty Father para matanggal yon? May bagay, minsan sinasaktan, no? Masasaktan yung tao na yon, like, may bagay na kukuhin sa'yo, si Almighty Father. May bagay na tatanggalin sa'yo si Almighty Father sa buhay mo, sa pagkatao mo, or sa family mo, para ma-humble ka, para magbago ka. Masakit. Hindi lang ikaw, lahat tayo, ganon. Ha? Lahat tayo, nababago tayo. Kasi nga, si Almighty Father, gagalit sa atin, kailangan mabago tayo para ma-save tayo. Kung kailangan masaktan tayo para ma-save tayo, ma-save ang kaluluwa natin, gagawin ni Almighty Father yun, dahil yun sa pagmamahal niya sa atin. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan ako, or hindi niya naiintindihan yung sinasabi ni Almighty Father, dahil si Almighty Father sabi ito, hindi ako. Ha? Hindi ko alam kung bakit hindi niya naintindihan. Yun ba yung they will hear but they will not heed? Yun ba yung nabasa natin? Na makikinig sila pero hindi nila maintindihan. Yun ba yun? Na nakikinig kayo pero hindi nyo naman naiintindihan yung sinasabi ko, or hindi nyo matanggap. Verse 26, I will restore your judges as at the first, and your counselors as at the beginning. Afterward, you shall be called the city of righteousness, the faithful city. Lilinisin ko kayo. May tatanggalin ako sa inyo. Masakit yon. Kasi I will turn my hand against you. Nakalagay, masakit yung tatanggalin ni Almighty Father. Pero i-restore ko kayo. And your counselors as at the beginning, gaya ng simula. At nang sa ganon, magiging city of righteousness kayo, magiging faithful city. May tatanggaling masakit sa atin si Almighty Father para gumaling tayo. Dahil ang kasalanan natin, yun ang nagpo-push atin to hurt people. Tatanggalin ng Almighty Father yung nagko-cause ng kasalanan natin or nagko-cause ng yabang natin para ma-restore tayo sa Kanya, para makabalik tayo sa Kanya. Zion shall be redeemed with justice and her penitents with righteousness. May ibabalik uli ang justice sa lupain o sa lugar at yung kanyang pagsisisi dahil sa kanyang pagbalik ng tama sa paningin ni Almighty Father. Dahil nilinis siya ni Almighty Father dahil nga
Ano sabi ng Almighty Father sa verse 25? I will turn my hand against you and thoroughly purge away your dross. Tatanggalin ko yung bagay na nagpapayabang sa'yo, nagpapalaki ng ulo mo. Tatanggalin ko yun. Yung bagay na hindi tama sa'yo. Ma-humble tayo ngayon. Lahat tayo. Hindi lang ako, no? Hindi lang kayo. Ako din. Ha? Natuto ako. Kaya nga, binabasa ko kayo ng Bible. Kasi natuto ako. Verse 28. The destruction of transgressors and of sinners shall be together, and those who forsake the Lord shall be consumed. Ang mga tao naman, yung mga makakasalanan naman na ayaw magbago, pati yung kasalanan, pare-pareho sila, sabay-sabay sila na i-consumed for destruction. So, nagde-destroy si Almighty Father ng mga taong ayaw magsisi sa kanilang mga kasalanan. Pag hindi in-acknowledge si Jesus Christ as Lord and Savior, dahil si Jesus Christ ang makakapag-save sa atin sa galit ni Almighty Father. Wala nang iba. Si Jesus Christ ang bridge natin sa tatay natin. Para maging malinis ang tingin sa atin ni Almighty Father, didikit tayo kay Jesus. Jesus, dahil sa blood mo, linisin mo ako nang maging malinis ako. Wala yung kasalanan sa akin. Nang sa ganun, maging malinis ako sa paningin ni Almighty Father. For they shall be ashamed of the terebinth trees which you have desired, and you shall be embarrassed because of the gardens which you have chosen. Mapapahiya sa terebinth trees na pinagnanasaan ninyo. Yung terebinth trees, no? Ano to, malaking puno to eh. Mayabong siya, madaming dahon. Mighty tree. Mapapahiya tayo sa mga malaking puno. Mahihiya tayo sa garden na pinili natin. Ano ba yung symbolize ng terebinth tree tsaka ng garden? It's arrogance and haughtiness, pride, ego. Kaya ayaw mong magbago dahil sa ego mo, sa pride mo. Kailangan ganito pa rin ako, kailangan hindi ako magpapakumbaba, lalaban ako. Ang gusto ni Almighty Father, magpapakumbaba tayo sa Kanya. Wala tayong laban kay Almighty Father. Ano ba yan? Huwag niyong kakalabanin si Almighty Father. Huwag niyong kakalabanin si Almighty Father. Nakakatakot magalit si Almighty Father. Mas katatakutan niya ba yung mga santo na tinatawag niya? Hindi yun ang kakatakutan niya dahil yung mga santo na kinakatakutan niyo. Kinakatakutan nila si Almighty Father. Yung sa ibang religion, no, yung mga iba-ibang mga may daming tawag, huwag yung katakutan yon dahil yung mga yon kinatatakutan nila si Almighty Father. Si Almighty Father kakatakutan natin. At si Jesus Christ, dahil kung ano ang iutos ni Almighty Father kay Jesus Christ, gagawin ni Jesus Christ. Kaya kay Jesus Christ tayo magpapakumbaba. Ano sabi ni Jesus Christ? Siya ang naglalapit sa atin kay Almighty Father. Kaya lalapit tayo kay Jesus Christ.
Hindi dun sa leader ninyo na kunyari prophet. Hindi prophet yun yung leader ninyo. Hindi yun. Tao lang din yun, kapareho nyo. Kapareho natin, flames of fire. Ang Diyos, no? Ang Diyos ay si Jesus Christ, siya kasi Almighty Father, yung leader ninyo. Flames of fire lang din yun. Ha? Huwag yun ang katakutan ninyo. Huwag kayong matakot sa akin. Flames of fire din ako. Pare-pareho tayo. Ang kakatakutan natin yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ, tsaka ang Holy Spirit. Sila ang re-respeto natin. Kasi pag may takot tayo, may respeto tayo. Pag may respeto tayo, may love tayo. May mataas ang tingin natin. Ganon. For you shall be as a terebinth whose leaf fades, and as a garden that has no water. Magiging parang terebinth ka na yung dahon naman namamatay. Kahit yung terebinth malaki, mayabong, strong tree, pero yung leaves naman niya nauubos, na natatanggal. Tapos yung garden naman nawawala naman ng tubig. Kaya hindi tayo, ibig sabihin to, wag tayong magmalaki. Wala tayong ipagmamalaki, wag tayong egoistic. Magpapakumbaba tayo sa tatay natin. So verse 31, the strong shall be as tinder, and the work of it as a spark. Both will burn together, and no one shall quench them. The strong shall be as a tinder. Tinder, ano yun eh? Ano ba 'to Tinder na to? Ba't app? Ginawang online dating. Hindi to online dating. Tinder sa Bible. Kindling wood. Kasi nag-search ako ng Tinder, bakit dating app? Kindling wood, no? Ang Tinder sa Bible. The strong shall be as tinder. Pag matapang ka or strong ka, para kang wood na unti-unting mauubos, masusunog. And the work of it as a spark. Both will burn together. Masusunog, mawawala, disintegrate, magiging abo, and no one shall quench them. At bago sila maging abo, aapoy sila, walang makakapigil sa kanilang pagkakasunog. Anong ibig sabihin nun? Sa impyerno na naman to, both will burn together. Yung mga may egoistic, yung mga prideful. No one shall quench them. Walang makakapag-alis ng apoy sa impyerno dahil sa kasalanan. Dahil ang unang kasalanan nga, anong ginawa nga ni Lucifer? Pride, no? Ego. Tapos si Eva, no? Nung tinukso-tukso lang siya nung ahas, nayabang na agad si Eva, kumain na agad, para lang hindi na agad nagtiwala kay Almighty Father. May pride din tong si Eva. Kaya yung mga tao na pupunta sa impyerno dahil sa pride, ego, selfishness, greediness. Doon nag-uumpisa yung kasalanan. Ayaw magpasakop kay Almighty Father, rebelde. Kaya nagre-rebelde kasi egoistic. Hindi, kaya ko na magre-rebelde ako, malakas ako. Wala tayong laban kay Almighty Father. Diyos natin siya, tatay natin siya, siya may-ari sa atin. Kaya wag kayong magagalit sa akin. Binabasahan ko kayo ng Bible, at
Kung nagagalit kayo sa akin, ibig sabihin, pinipersecute niyo ba ako? Matatawa ako kasi pag pinipersecute niyo ako, nakalagay sa Bible, oh, blessed are those who are persecuted. Akala nyo? Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Oh, Matthew chapter 5. Kaya wag kayong magagalit sa akin, ano? Ha? Oh, ito, blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Ginagawa ko magbasa ng Bible para kay Almighty Father, para sa Kanya ito. Dinededicate ko ngayon kung nagagalit kayo sa akin. Blessed ako. Pinagpapalain ako ni Almighty Father. Kaya huwag kayong magagalit sa akin. Kung ayaw niyo akong pagpalain ng Almighty Father, huwag kayong magagalit sa akin. Ha? O di ba win-win situation? Napakabait ni Almighty Father. Papasalamat ako sa Kanya. At tinuturuan niya ako. So, bago pa kayo naturuan na ako ng leksyon ko. Natuto na ako. Kaya binabasahan ko kayo ng Bible eh. Sinishare ko yung kabaitan ni Almighty Father. Kasi kaya niya ako itinuruan. Kasi mahal niya ako. Kaya dumaan ako sa proseso. Tinuruan niya ako na pagtiwalaan siya. Dahil ibig sabihin nun, kaya niya ako tinuruan kasi mahal niya ako. Ayaw niya akong mapunta sa eternal damnation. Gusto niyang isave yung soul ko. Kaya papasalamat ako, napakabuti ni Almighty Father, napakabuti ni Jesus Christ. Kaya tayo, huwag tayo titigil magbasa ng Bible para lalo pa natin makilala yung tatay natin na kaya tayo dumadaan sa mga pagsubok. Para sa atin yon, para masave yung soul natin. Yung iba nagagalit, inaayawan si Almighty Father kasi nakakadanas ng matinding pagsubok. Hindi nila naiintindihan na kaya dumadanas ng pagsubok, sinesave ang soul natin. Na yun naman ay for all eternity to be with Jesus Christ. Para makuha natin yung inheritance natin na rights natin yon as children of the Almighty Father. Rights natin yon. Bigay niya sa atin yon. Kahit hindi tayo deserving. Ano yung inheritance natin? Si Almighty Father, si Jesus Christ. Huwag na tayo maghanap pa ng mga material things. Si Almighty Father, si Jesus Christ, sapat na. Sobrang sapat. Sobra. Nag-uumapaw pa. Overflowing ang blessings with the Almighty Father and Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.